At kamakailan lang ay nakasama namin ang top 1 student ng PNPA Class of 2013. Pati na rin yung mga iba niyang mga kaklase na may iba't ibang gantimpalang na-receive. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa Silang Cavite kung nasaan naroon si Vivienne Gulia para alamin ang mga latest na kaganapan sa PNPA 2013 graduation. Magandang umaga sa iyo, Vivienne. Yes, good morning, Sandro. Masayang araw nga ito para sa mahigit 200 kadete na magsisipagtapos mula sa Philippine National Police Academy o PNPA at syempre sa kanilang mga magulang dahil matapos ang 4 na taon ng matinding training at disiplina ay makakamit na rin nila ang kanilang Bachelor of Science in Public Safety degree. At alam mo ba, Sandro, na pag nagtapos sila ngayong araw ay magkakamit sila ng ranggong inspector agad-agad. Of the 252 graduates, mahigit 70% ang mapupunta sa Philippine National Police, 4 ang mapupunta sa Bureau of Fire Protection, at ang iba ay mapupunta naman sa Bureau of Jail Management and Penology. Si Cadet First Class John Felix Pascual ang nanguna sa PNPA Tagapamagitan Batch 2013. Sinundan siya ni Christian Javier mula sa Mansalay Oriental, Mindoro. Pumapangatlo naman si Davis Vicente Dulawan ng Lamut, Ifugao. Pang-4 si Mohamed Fahad Hulwadi sa Santa Barbara, Zamboanga City. Si Cadet Markson Almiranez ng Santa Mesa, Manila ang pang-5. At pang-6 ay si Ayman Kam ng Holosulu. Siya ang kauna-unahang Muslim na naging first captain o regimental commander ng PNP. Pang-7 si Mark Francis Bawaya ng Abuyog, Cavite. Pang-8 si Nino Akiyatan, pang-9 si Ayman Kuzaima Pantaran, at pang-10 si Zenon Paiking. At kaugnay ng graduation dito sa PNPA ay makakapanayam natin si PNPA Public Information Office Chief, Police Chief Inspector Richie Yatar. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Vivienne. Sa ating mga kababayan, isang mainit na pagbati po mula sa Philippine National Police Academy sa pangunguna po ng aming mahal na direktor, Police Chief Superintendent Dominador E. Aquino Jr. at ang presidente po ng Philippine Public Safety College, Attorney Ruben De Losario Platon. Welcome po sa... Yes, sir. Originally po, wala dapat mapupunta sa BFP na graduate ng PNPA dahil wala pong opening doon. Pero ngayon po, nagkaroon po ng 4 na opening. Bakit po nagkaroon ng ganitong incident? Kasi nung una, wala kasing quota para dun sa fire inspector. At nitong mga huling araw, nagkaroon yata ng changes doon sa quota nila. So, nagkaroon po ng 4 na bakante. Kaya nagkaroon po tayo ng 4 na mapupunta doon sa Bureau of Fire Protection. Sir, notable din po na ngayong taon po ito, mula na itatag po kasi ang PNPA noong 1980. Ngayon lang po, for the first time, nagkaroon ng first commander ang PNPA Cadet Corps na Muslim. Ano po ang pinapakita nito? Nagpapatunay lamang ito, Vivienne, na dito sa PNP wala tayong diskriminasyon. Kung saan ka nanggaling, anong reliyon ka. Kasi dito ang tinitingnan natin, yung kakayahan ng bawat isang kadete. Pinapakita lamang nito na hindi tayo nag-discriminate dito at nagkataon siguro sa panahong ito na si Cadet Camlon ang siyang isa sa mga nakuhang commander dahil taglay niya yung mga qualities na kailangan. Well, kaugnay din po ng sinabi niyo yan, 3 Muslim din po na kadete ang nakapasok sa top 10 ngayong taon. At kabaliktaran naman po niyan, wala pong babae na nakapasok sa top 10. Ano pong pinapakita nito? Equal treatment din po ba ang PNPA sa female and male cadets? Totoo yan, sa nangyaring taon ito, sa itong taong ito, puro lalaki po ang ating 10 nangungunang nagtapos at ang ating mga awardees na 3. Hindi po sinasabi na meron tayong dito sa mga kababaihan. Sa katunayan yan, yung class 2011 at 2012, ang nagtapo doon ay puro babae. So itong taon lang talaga nangyari na puro po lalaki ang nasa top graduates natin ngayon. Yes, sir. Mamaya po gagawaran ng Kampilan Award ang nanguna po sa tagapamagitan batch 2013 na si Cadet First Class Pascual. Ano po ba yung significance nitong Kampilan Award? Ito ang pinakamataas na award na maibibigay ng PNPA sa kanyang mga graduates.
At ang matatanggap ni Cadet Pascual ay ang Presidential Saber Award o yung tinatawag natin Presidential Kampilan. Mhm. At ito'y binibigay lamang sa top 1 Mm. ng bawat nagtatapos na klase. Mm. Sir, siguro po nagkaroon kayo ng personal encounter sa 2013 batch ng PNPA. Ano po sa tingin ninyo yung pinagkaiba nila sa ibang batches po ng PNPA? Mahirap tayong magkumpara sa mga nagdaang mga klase dito. Masasabi natin na siguro bawat panahon at bawat taon talagang may kanya-kanyang galing ang bawat klase. Kasi ang PNP as an institution, nag-i-evolve siya. Depende sa pangangailangan ng ating lipunan. Mhm. At siguro sa mga nagtatapos na ito, sila ngayon sila ang pinaka-best sa time nila kasi ito ang needs ng panahon natin. Mhm. Well, nabalitaan ko po, sir, na recently nagkaroon ng ASEAN Educational Tour itong mga kadete natin sa PNPA. Pakipaliwanag naman po sa amin kung ano po ang nangyari sa tour na ito. Sila din Vivian ang unang klase ng PNPA na pumunta ng ASEAN, ano? Mhm. Hinati natin sila sa tatlo, napunta ang isang batch nila sa Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Din ang isang batch naman nila napunta ng Singapore at Thailand. Mhm. Ang layunin nito ay para makita nila ang mga magagandang sistema sa labas Mhm. na pwede nating i-adapt dito sa law enforcement at kung ano pa man ang pwede nilang makita na maganda na magamit din nila sa ating bansa. Kumaga ito ay opening door sa lahat na mayroon pa palang magandang lugar na silang mapupuntahan at baka yung makita nila doon ay magamit nila sa ating bansa. Well, talaga po palang quality education ang makakamit ng mga future policemen natin dito sa PNPA. Pero curious po ako, gaano po ba kaiba ang edukasyon na makukuha ng mga gustong magpulis mula dito sa PNPA kumpara po sa regular universities? Unang-una, ang ating mga kadete ay full government scholar, ano? Libre dito lahat at ang pinagkaiba lamang ng academy sa ibang university, dito lahat ng panahon meron tayong rules and regulation na susundin. So hindi tayo pwedeng kung gusto natin pumasok, ipapasok tayo. Kung ayaw natin, hindi tayo papasok. Hindi ganun. Regimented ang buhay dito. Lahat ng gagawin natin ayon sa rules and regulation. So talagang stricto po pala. Ganun po yun. Hindi po tayo nakakalabas dito. So paano po yung schedule ng halimbawa isang regular student ng PNPA? Anong oras po sila gumigising? Anong oras po sila natutulog? Ano po ba to? Dapat on the dot? Pag sinabing ganitong oras ang gising, talagang gising na. Tama ka dyan, ano? Ang kadalasan gising ng ating mga kadete ay alas 4 ng madaling araw. Nag-aayos na sila ng mga gamit nila, nag-exercise na sila. Then pagkatapos nilang magbihis, kakain sila sabay-sabay. At papasok na sila sa classroom instruction nila. So malaking sakripisyo po pala din. Sakripisyo disiplina. talaga kasi ang sektor ng public safety ay kinakailangan talaga ng sakripisyo. At kung meron naman pong mag-violate rules and regulations dito sa PNPA, ano po yung mga kaparusahan na kakaharapin nila? Katunayan, Vivian, ang tagapamagitan class of 2013, original number nila ay 265. At ito na lang ang graduate. So, itong mga to ang hindi nakasunod doon sa standard na pangailangan sa academy. Pag nag-violate ka dito ng isang regulation, pini-punishment ka. Halimbawa sa academics, pag bumagsak ka ng isang subject, automatic yun, matutuon ba ka sa next class. Pag bumagsak ka naman sa dalawa, madidismiss ka na sa academy. So this early pa lang po ay they learned the hard way na pag mayroong batas, dapat talaga sundin. Otherwise, ang repercussions po nito talagang mabigat. Yan, kailangan kasi sa batas dapat pantay-pantay ang tingin natin. At sila ang magiging mangunguna bilang law enforcement o public safety officer sa labas. So sila dapat ang magiging modelo sa pagtingin at respeto nito. Yes, Inspector Yatar, balikan ko lang po itong 17 graduates na sinabi nyo na hindi makaka-marcha ngayong araw. Pa rin po ba sila at kailan po? Graduate pa naman sila. Kailangan nilang iserve yung punishment. And the punishment is delay ng ilang araw? Yes, confine sila muna eh. Mag-serve muna sila ng confinement. Well, sir, para po sa mga manonood natin na interesado po na mag-aral dito sa PNPA, paano po ba ang dapat nilang gawin? Meron po tayong tinatawag na cadet admission test. Ginaganap po ito
tuwing katapusang linggo ng Oktubre, bawat taon. Kailangan ang edad ng ating mga applicants ay 17 to 21, at least high school graduate, at with good moral character, at maganda po yung grades niya sa school. At natural born Pilipino po dapat. Yes, sir. Panghuling katanungan na lang po on my end. Ano po ang mensahe ninyo sa mga graduates ng PNPA na ngayon po ay haharap na sa totoong buhay? Hindi na po training, totoo na po. Una-una, binabati ko sila sa kanilang pagtatapos, at sana kung anong natutunan sa academy, ito ang talagang dadalhin nila sa labas. Ibalik nila ang serbisyo na kailangan sa bayan. Kasi pinag-aral sila ng bayan, kailangan ibalik nila ng tama yung kailangan ng bayan din para sa kanila. Yes, maraming salamat po, Inspector Yatar. Sandro, may katanungan pa ba kayo dyan sa studio? Yes, Vivian, anong oras ba ang simula ng mga graduation ceremonies ngayong araw? Yes, Inspector. 11 AM po ng umaga. Bale, alas 11 ay inaasahan na dadating si Pangulong Aquino dito sa Camp General Mariano Castañeda, Silang Cavite. May Oo. katanungan pa ba kayo, Sandro? Itong mga kadete natin, pagka-graduate nila, sila ay nagiging inspector, tama ba? Yes. Yes, Sandro. Yes. And then tapos paano sila nakakakuha ng kanilang mga assignments naman? Sino ang pumipili ng mga assignments nila kung saan sila ilalagay? Aling branch siguro ng PNP ang mapupuntahan po ng mga graduates natin? Sa ngayon, Sandro, no? Ma-assign sila sa iba-ibang region ng Pilipinas. Depende sa pangangailangan ng opisyal kung halimbawang nangangailangan ng isang region ng opisyal, doon sila ilalagay. Well, also, nabanggit nyo, sir, kanina na yun pong sa BFP nagkaroon ng draw lots. Pakipaliwanag naman po ito, yung mga napunta sa BFP. Kasi original na number nila is 26 eh. Nung huli lang kasi nagkaroon ng opening nga doon. So, para maging patas sa lahat, ibinigay ang isang slot doon sa number 1 nila. Okay. At yung tatlong natitira ay nag-draw lots yung bawat isa sa kanila. Para walang talagang patas yung pagpapasok sa kanila. Any further questions, Sandro? Okay, balikan na lang namin kayo mamaya dyan. Maraming salamat, Police Chief Inspector Yatar and syempre Vivian Gulia. Maraming salamat, Sandro. Maraming salamat din, Sandro.